Nahihirapan ka na ba magsintas ng iyong sapatos? At hinihingal ka na sa simpleng pag-akyat lamang sa hagdan. Hindi mo na rin ba kaya makipaglaro sa iyong mga anak o apo? At yung dating pinagmamalaki mo nung kabataan mo ay bakas na lamang ngayon ng kahapon. At ang worst ay kung hindi mo na nasasatisfy si kumare. Kaya kung na-experience mo na mga bagay na, nako, parang isip-isip ka na. Huwag mo na intayin mag New Year para magkaroon ng New Year's resolution. At halika, tara, samahan mo ako at ikaw ay mag-ehersisyo. Good day kayo sa'yo. Sa video ito, ituturo ko sa inyo mga basic na kailangan nyo kung kayo ay magsisimulan tumakbo. Kung kayo ay zero knowledge talaga sa pagtakbo, ito yung mga dapat nating isaalang-alang. Una natin kailangan gawin ay hihanda natin yung katawan dahil sa gagawin nating routine sa pagtakbo. Okay. Dito, kailangan mo lang muna ng mga basic na warm-up routine or stretches. Bali, dito hindi mo natin masyadong gagawin komplikado dahil asahan natin na hindi pa tayo ganun ka-flexible. So, kailangan lang natin yung mga mas pinakasimple at saka pinakamadali na paraan para ihanda natin yung katawan. Sa pagtakbo, lahat ng body parts natin dito ay gumagana. So, sa warm-up routine natin, kailangan unahin natin, magsimula tayo sa ulo. So, syempre, magkakaroon kasi ng mga tension dito sa leeg natin pag tumatakbo. So, kailangan natin ng better blood circulation. Kaya, isa to sa mga unang-una dapat nating wina-warm up. Bali dito, basic lang. So, syempre mga head rotation lang muna tayo. Bilang tayo ng 10. And then, sa kabilang side naman. Enough na yon para magkaroon tayo ng better blood circulation. Tsaka hindi gano'ng magkaroon ng stress dito sa parte ng leeg natin. So, susunod naman natin, syempre gagana din yung mga balikat natin tsaka arms. So, pag swing natin ng arm movement natin, gumagana yung balikat. So, kailangan din natin siyang magkaroon ng mga basic warm-up tsaka stretches. So, dahil newbie lang tayo, so pwede na sa atin yung mga rotation. So, ganun din, bilang din 10, and then counter naman, kabila naman. So, pwede rin yung mga stretches, gaya ng ganito. So, yun din, bilang din ng 10, tapos kabila naman. So, hindi natin masyadong gagawin komplikado dahil sabi ko nga, ito yung mga tao na from zero to gagawin nating mga jogger, di ba? Sila yung tipong wala talagang mga physical activity sa araw-araw. So, mahirap para sa kanila yung mga warm-up routine na masyadong komplikado. So, pagkatapos nun, di tapos na tayo sa upper. So, punta naman tayo sa bandang lower part. So, dito tayo ngayon sa may bandang tuhod. So, rotation lang ulit tayo. Sa rotation, pwede na ito mga gantong parte. So, dito, bandang tuhod yung gumagana. So, ang tuhod, syempre, basically, ito yung mga parting mahalaga sa running. So, ganun lang din. Then, kabila naman, bilang lang din ng 10. So, hindi naman kasi natin masyadong pupersahin yung sarili natin. Kaya mas mainam yung mga gantong warm-up routine lang. Dahil ang gagawin natin ngayon is walk-run method na tinatawag. So, pagkatapos sa tuhod, so, pwede na natin i-stretch yung, kung pwede tayo humawak din sa mga ganito gaya sa poste. Quads, yan. Kailangan natin ng para ma-stretch to. So, hawak tayo dito. So, kabila lang din. Bilang lang din tayo. So, dito naman, hawak ulit tayo dito. Calf naman. So, extend mo yung isa sa likod. And then, yung isa dito sa unahan. So dito, ang nai-stretch dito, itong parte na to nung calf natin pababa. So same thing lang din, bibilang ka ng at least 10. So kabila naman. So after nun, so siyempre gagana natin yung paa. So pwede mo namang i-roll or twist lang muna yung paa mo. So mahalaga yung ankle strength dahil minsan mawawala ka sa balance, so kailangan na-warm up mo din yung parte ng ankle mo. So same lang din, salit lang. So yun, bali nagkaroon na tayo ng basic na warm up routine para dun sa gagawin natin na pagtakbo. Gagawin natin is yung tinatawag na walk-run method. So basically ang gagawin lang natin dito, 1 minute, set natin yung relo natin, or pwede ka naman magbilang ng 60 seconds syempre. So walking lang muna.
Bakit kailangan na una yung walking? Syempre, parte pa rin ng warm up. Kaysa unahin mo yung takbo, so kailangan mas unahin mo yung walking para kahit paano medyo nawa-warm up ka na bago mo gawin yung 1 minute din na run. So dito muna, sinet natin yung relo natin. So bilang tayo ng 1 minute. Pwede naman natin isipin lang muna, bilang tayo 60 seconds para kasabay din nun. Syempre gumagana din yung utak natin. Syempre mas na-exercise pa, hindi lang yung katawan natin, pati yung brain natin. So walking lang muna 1 minute. So yun, pag naka 1 minute na tayo, dito natin sisimulan yung pagtakbo natin. So 1 minute din yon. Bali ito, pwede natin itong gawin sa loob ng period ng isang buong linggo bago tayo magkaroon ng progression para sa next week. Ngayon naman, tuturo ko sa inyo paano ba yung basic na kailangan mo sa pagtakbo. Takbo ka, yung ulo mo kailangan nakatingin straight forward. Hindi siya nakayuko, hindi siya masyado nakatango. So sakto lang, bali yung posisyon ng mata mo, tingin mo doon straight lang. So ang kailangan mo naman dito, kailangan mo din ng konting arm swing. So ang arm swing, hindi naman siya totally kailangan mong ganun, kailangan yung relax lang yung katawan mo. Bali yung naka-relax lang siya kasi nang mangangawit ka rin dito, magkakaroon ka ng tension pag masyadong tight yung pag ano mo ng arm swing. So syempre ang arm swing, saan mo pag mabagal yung pacing mo, mabagal yung pagtakbo mo, so konti lang din yung movements mo. So pag naman mas malaki yung ginagawa mong stride or yung speed mo, asahan mo mas malaki yung magiging arm swing mo. Tandaan mo, ang example nito, ang arm swing para siyang paddle, di ba? Kung nasa, kunwari nagkakaya ka or bangka, bali siya yung magdidikta nung kung gano'n yung bilis ng pagsagwan mo. So syempre, kapartner yan ng legs, ng leg swing mo sa baba. So magka-partner sila. So yun namang sa leg, so hindi ka pwede mag-landing ng ganyan, ng heel strike, kasi pwede kang magka-injury pag nag-heel strike ka. Saka buko doon, pag heel strike, parang binibigyan mo ng preno yung momentum ng katawan mo. Imbis na mag-forward motion ka, so pag heel strike, syempre parang naka-brake ka. So imbis na mas mabilis ka, so parang pinipigilan mo yung sariling momentum mo. So magiging posisyon dapat ng landing is dito pa rin. Bali yung body weight mo, kailangan ang landing ng paa mo is nakasentro para iwas injury. Tapos yung body, at least yung body ay naka-lean forward ng bahagya. So syempre pag naka-lean forward ka, ang tendency mo is to move forward, di ba? Dito naman sa run walk method, hindi mo kailangan mag-exert ng sobrang effort. So kailangan mo dito is easy pace. Yun yung tinatawag na easy run. So dahil baguhan tayo, tatandaan nyo na hindi porket kailangan mag-exercise ka, kailangan mukha kang laspag na laspag. So hindi kailangan yung ganun. Lalo dito pag baguhan ka. So kailangan dito relax lang. Tapos ang tipo dito, kailangan yung mas tatagal ka para mas maging effective yung magiging workout mo. So ito, magbabase ito kung ano lang yung kaya mo for the day. Hindi natin bibigyan ng kailangan na minimum na kailangan makasampu kang ganun, hindi naman. So syempre dahil baguhan tayo kung ano lang yung kaya ng katawan natin. Tara, simulan natin yung 1 minute na run. So isa pa nga pala, kailangan yung posisyon ng kamay mo pag tumatakbo is hindi masyadong tight yung grip mo. Kasi doon magsisimula na magkaroon ka ng tension dito sa siko mo. So ang imaginein mo lang, pag tumatakbo ka is parang may hawak ako na rin na bagay na hindi mo pwedeng ipitin. So parang kunwari may hawak kang sisiw, di ba? Na sa kamay mo na hindi mo siya pwedeng pigain kasi mamamatay yung sisiw. So ganito lang siya, relax lang. Pwede din naman na yung dalawang tip, yung hinlalaki mo ay pagdidikitin mo tsaka mo i-close para magkaroon ka lang ng relax na swing arm movements. Ayun, naka 1 minute na tayo. So after ng 1 minute, gaya nga ng sabi ko, walking naman. Bali magwo-walking tayo uli. Sa walking yun nga, mag-iisip ka lang uli, bilang-bilang. Tapos pag natapos mo ng walking, then straight ka na uli dun sa run na 1 minute uli. And then eventually, yun, pagkatapos nun,
at feeling mo okay ka na, satisfied ka na dun sa nagawa mo, pwede ka naman na magpahinga. Tatapusin natin yung video sa pagko-cool down. And then, mag-stretching ulit tayo. So, kailangan, syempre, kasi yung muscle, umiikli yan. Stretch natin ulit para pagpapahinga natin is mas ma-relax siya. So, pwede natin uling gawin yung mga ginawa natin kanina, pero more on stretching tayo, hindi more on rotation. So, yung kanina, stretch ulit natin. Bilang lang ulit tayo. And then salit lang ulit. Kabila naman. So, ganun ulit. Dito, pwede ulit. Sa calf. Hi, Pan! So, kabila din. So yun, natakil na natin kung paano tumakbo, tapos kung paano yung warm up and then cool down. So ito, paggawa naman ito, kunwari ngayong linggo na to, nagawa mo na yung target na kung ilang beses mo siya gagawin. So pwede next week, ang gawin mo is 1 minute yung walk and then gawin mo naman na 2 minutes yung run. Bali yun, magiging progressive siya. Bali, after ng ilang weeks, so dagdag lang tayo ng dagdag dun sa run. Hanggang eventually, hindi mo napapansin, humahaba na rin yung endurance mo. So, minsan makakompleto ka na pala ng 1 kilometro na hindi mo namamalayan, di ba? Na kukunti na lang yung rest period mo. So, sana nabigyan ko kayo ng idea kung paano sisimulan yung running journey nyo. Kung nagustuhan nyo yung mga gandong content tsaka video, sana supportahan nyo ako, mag-subscribe, comment, at share nyo din sa mga kaibigan nyo para lumaganap yung running community natin. Maraming salamat sa inyo. God bless.